Welcome back po sa aming channel, sa Moises and Chelly's Vlog. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ang topic natin sa episode ngayon ay ano bang pagkakaiba ng Canada at sa Pilipinas? Ang unang tanong, anong pagkakaiba ng Canada at Philippines when it comes to weather? Weather, dito sa Canada may 4 season. Spring, summer, fall, at saka winter. Philippines, feeling ko meron din. Hindi lang ramdam. Hindi parang usually dalawa lang sa Pilipinas sa atin eh, diba? Hindi kasi di ba meron din taglagas, tagsibol sa atin, tag-ulan. Pero hindi ko ramdam kasi parang sa temperature kasi, isa na lang ng panahon. Parang summer na lang lagi. Summer tsaka tag-ulan. Tag-ulan. Usually ang pinaka-ano. Pero ang alam ko, meron talaga sa ating taglagas, tagsibol, tag-ulan. Pero most of the time talaga, yung na-experience ko doon, pag hindi sobrang init ay umuulan. So, sunod na tanong, anong pagkakaiba ng Pasko sa Canada at sa Philippines? Pasko sa Philippines ay sobrang saya. Saya. Nandyan yung videoke, nandyan yung fireworks, paputok, nandyan yung mga, anong tawag dito? Saya, mga dahil mga palaro. Namamasko, nagkakaroling, wala dito. Nandyan yung mga activity sa church, di ba? Tapos ano mo bang activity? Basta sobrang dami activity sa Philippines pag Pasko. Dito naman sa Canada, more on family gathering. Tapos bawal kasi dito mag-fireworks ka ng basta-basta eh. No? Dito meron lang ay, sa Canada dito ang Pasko ay dinner. Tapos exchange gifts. Tapos kwentuhan. Tapos uwian. Tapos yun, kung gusto nyo maglaro sa snow, gano'n. Kasi sa Pilipinas, madaling pwedeng gawing activities. Okay, next question. Ano pagkakaiba ng Canada at Philippines when it comes to transportation? Ang transportation sa Pilipinas ay maraming klase. May pedicab, merong tricycle, meron jeep, tapos may bus, may train, LRT. Jeep? Nasaan na ba yung jeep niya? Jeep, sabi. Basta sobrang dami ng mode of transportation doon. Ano siya? Tapos dito naman, ang transpo lang dito ay bus. Bus, tapos sarili sasakyan. Oo, sarili sasakyan. Bus sarili sasakyan lang. Kasi yung bus, ang may-ari ng bus transportation dito is government. Sa atin, di ba mga private company, DLTV. Mga private company sa may-ari, kahit may mga tricycle, sarili nilang tricycle. Dito hindi, ang bus ay ang may-ari ay government. Sinong mas accessible sa tingin mo? Yung sa Philippines transportation o yung dito? Based sa experience ko, para mas accessible sa Pilipinas kasi pag halimbawa biglang kailangan mong mag-commute, pwede kang tumawag ng tricycle na makakalis ka na. Unlike dito na yung bus kasi dito, scheduled yung time. Kapag hindi ka nakalabas dun sa designated time na pagdating ng bus, maiiwan ka, dun ka na sa next schedule. So, feeling ko hindi accessible. Kaya parang feeling ko para sa akin, mas maganda lang sa sarili sa akin kasi nakabas. Pagdating naman halimbawa sa pagbabayad ng pagdating sa fare, saan mo sa tingin mas gusto mo? Yung fare sa Philippines o yung fare dito? Yung kasing fare dito sa Canada, usually parang syempre stable siya sa buong province. Since owned siya ng government, tama. Owned kasi siya ng government, kaya para bang pare-pareho. Hindi katulad sa Pilipinas, halimbawa taxi or tricycle, halimbawa aarkilahin mo, iba-iba ng presyo, parang gano'n, di ba? Dito kasi, magkano talaga yun sa government, yun na yung kabuuan. Hindi ako magaling mag-explain. Saka dito, sa Halifax, pag nagbayad ka ng bus, hanggat hindi ka nababa, kahit gamitin mo maghapon yun, pwede. Basta huwag kang bababa ng bus. Tapos sa Philippines naman, pag bumaba ka na ng bus, pag sakay mo, kailangan mo na ulit magbayad. Tsaka dito, ang bus fare, yun nga sabi ni Che, isa lang. Regardless kung gaano kalapit o gaano kalayo. Sa Philippines, ang pamasahe ay depende sa layo. Depende nga sa layo. Kung masasabi mo or anong mas gusto mo, mall sa Pilipinas o mall dito sa Canada? Siyempre sa Pilipinas. And then, compare ko muna kasi, let me explain. Kasi sa Pilipinas, sobrang dami ng malls. Sobrang ding dami ng pagpipilian mong mall na pwedeng puntahan. Unlike dito na konti lang. Tapos yung mall nila dito kasi parang walang masyadong activity doon sa loob ng mall. Sa Pilipinas kasi madaming activities. Meron ding arcades, mga ganon. Parang andayang pwedeng pagpilian. Tapos,
Din nga, yun nga, sa mall, marami pwedeng pagpilian like ng Mall of Asia kung gusto mo malaki. Pwede ko mag-explain. Hindi ako mag-explain. Para sa akin, mas maganda nga yung mall sa atin. Kasi, nung dumating ako dito sa Canada, nung unang dating ko, napansin ko yung mall, parang outdated. Oo nga. So, naiisip ko ang Mall of Asia. Kasi doon ako nag-work doon kami nag-work, Mall of Asia. So, nakikita ko yung mall ay may tugtog. Maganda yung tiles, malalaki. Di ba, ang tiles doon, halos granite yata ang tiles, ang malalaking tiles eh. Pagdating ko dito, kung ano yung mga tiles sa bahay na malinggit. Ganon. Ganon ang tiles dito. Tapos kung kisame nila, ang baba. Very chill and cozy. Sa atin kasi sa Pilipinas, iba, parang as in, world class. Saya, ang saya, parang ang saya ng mall. Kaya yung sinabi nila na ang mall sa atin ay world class. World class talaga. Kung ako nakarating na akong mga SM Mall of Asia, North EDSA, Mega Mall, nakarating na ako ng SM Ora, yung mga Prime Mall. Tsaka idagdag ko lang, yung difference ng mall dito tsaka sa Philippines. When it comes to time, hanggang pag weekends, di ba pag weekends ang mall sa Pilipinas, grabe kung magsara, alas 12 na madaling araw. Dito, hanggang 6 p.m. lang ang mga mall kapag weekends. Kaya pag 6 p.m. wala ka na mapuntahan, dito ka na lang sa bahay, ganon. Kasi mas importante sa kanila yung family time pag weekends. Sa Pilipinas, ang sarado ng mall, madaling araw na, dahil mga happenings. Ang mall sa atin ay one-stop shop. Nandun ang sinihan, nandun ang grocery store, nandun ang pang-shopping mo ng mga damit, tapos may mga restaurant. Dito, hindi. Pumunta ka ng mall lang talaga. Damit, tsaka food court. Kung gusto mo manood ng sine, nandun pa yung sa kabila. Pupunta ka pa doon. Movie house talaga. Movie house talaga siya. Tapos pag gusto mong mamili ng mga furnitures, nandun pa rin yun sa kabila. Sa ibang building. Ibang establishment talaga siya. Pupunta ka sa tindahan ng mga gadgets. Pupunta ka doon sa tindahan ng Best Buy. So maganda sa mall sa atin, pag pumunta ka, nandun lahat ng kailangan mo. Hardware. Walang hardware sa mall dito. Ang hardware ay Canadian Tire. Magkakaiba pa ng establishments. Yung sa atin kasi usually, kapag pumunta ka sa mall, lahat na ng kailangan mo ay nandun na sa loob. Grocery store, hardware, furniture, damit, pagkain, restaurant, nandun lahat. Dito, hindi. Pagdating naman dito sa trabaho, tsaka sa Pilipinas, anong nakita mong difference? Pagdating sa workplace, ang napansin kong kauna-unahan napansin ko, sa Pilipinas, tinatawag natin ang boss natin na Sir, Ma'am, Madam, mga ganyan. Dito, ayaw ng mga Canadian na tinatawag ng Sir, Ma'am, or Boss. Ang gusto nila, tawagin sila sa pangalan nila. Ako, empleyado ko, tapos siya, boss ko siya, tatawagin siya Ma'am Jelly. Hindi. Tatawagin nila sa first name. First name, yung boss. Sa umpisa, nakakailang, Oo. Kasi nakakailang, isipin mo manager, tatawagin mo sa pangalan. Oo. Parang nakakahiya. Pero sa kanila, hindi. Ayaw nila ng ma'am at saka sir. Kasi parang feeling nila, parang ang tanda na nila pag tinawag kang ma'am or sir. Normal lang kung tatawagin mo silang gano'n. Sa pangalan lang nila. Next question. Ano yung mga pagkakaibang words na ginagamit dito sa Canada at sa Pilipinas? Bigyan ka ng mga examples. Yung salita na magkaiba pero isa lang ibig sabihin. Isa lang. Halimbawa, sa Philippines, ang tawag natin sa CR ay CR. CR. Dito, hindi nila ginagamit yung CR. Tawag nila sa Canada ay washroom. Sa Pilipinas, ang tissue, iba't ibang klase tissue yan. Dito, iba-iba ang tawag nila sa pamunas sa bibig. Ang pamunas nila sa bibig na papel ay napkin. Ang pamunas nila na papel sa puwit ay toilet paper. Ang pamunas nila sa kamay na papel ay paper towel. Tapos, ang pamunas nila sa ilong, pagsisinga sila or mag-iisni sila ay Kleenex. Brand din Hindi, Kleenex talaga. Kleenex talaga. Tapos, kasi pagka nahinga ko ng tissue, do you have a tissue? Galan ako. Ibibigay nila sa'yo, napkin. Hindi yung Kleenex. Pagka kailangan nila ng Kleenex, do you have Kleenex? Talagang Kleenex. Another example naman ng word na magkaiba sa weather. Ang hinahandle ito is temperature. Ang temperature nila, imbis na binabasa natin sa Pilipinas, ang basa natin ay positive at negative. Ang basa nila doon ay plus at saka minus. So, halimbawa, ang temperature ngayon sa labas ay +3. Bagong dating ako, ang tawag ko doon ay positive 3. Positive 3 or not? Positive 3. So, sabi sa akin nung kanina, what do you mean positive 3?
Sabi ko, it's outside. Outside is positive 3. So sabi niya sa akin, oh, you mean plus 3. Ginagamit ko na simula noon ay plus. Ngayon, hindi ko pa na-encounter yung minus. Count to naman ako, outside, sabi ko, sa labas ay negative 3 or negative 10. Sabi ko, temperature outside is negative 10. Sabi niya, what do you mean by negative 10? Sabi ko, yung temperature sa labas ay negative 10. Oh, you mean negative? Minus 10. You mean minus 10? So yun, hindi nila ginagamit pagdating sa temperature ang negative at positive. Ang gamit nila doon ay plus at saka minus. Best example naman, yung sa kusina, yung tawag nila hindi close. Ako kasi, ang tawag ko sa lagayan ng mga pinggan at saka yung mga ganon, yung ganon namin. Sa kusina. Sa kusina, lagay ng pinggan, baso. Ang tawag ko doon sa amin ay aparador, di ba? Ang tawag kasi cupboards. Cupboards ang katawag nila doon. Ngayon, syempre, hindi naman ako ganon. Ang alam ko talaga ay aparador yan. So, sabi niya sa akin, nandun sa cupboard. Sabi ko, huh? Ang cupboards? Tapos, hindi ko alam kung ano yung cupboards. Ang situation kasi, nangyari kasi ganito. May nakasulat dito. Sabi ka, may nakasulat dito na kunin mo sa cupboards. Cup as C-U-P, tas boards. May space, cupboards, di ba? Ngayon, ang pronunciation nila doon ay cupboards. Nasaan yung cupboards? Hinahanap ko yung cupboards. Sabi ko, where's the cupboards? Sabi niya, eto na naman, hindi na naman kami magkaintindihan. Parang negative at positive lang. Sabi niya, what do you mean cupboards? Tapos pinakita ko yung sinulat niya, here, you said cupboards. Oh, it's cupboards! Sabi niya gano'n. Lagayan pala dito ng pinggan at saka ng baso, kutsara, mga gano'n. Pag nasa kitchen ay cupboards. Walang natutunan. Talagang ako ay natutunan ko sa mahirap na paraan. Medyo pinagpawisan ako na matindi dahil nagkakaroon ng communication gap. Language barrier. So yun, pagdating mo dito, tandaan mo, pag dumating ka dito, ang CR ay washroom. Okay? Tapos, ang lagay ng mga pinggan, baso sa kusina ay cupboards, hindi cupboards. Cupboards! Sarado kami, hindi namin nasabi lahat ng mga topics kung ano nga pinagkaiba ng Canada at Philippines. Pero, based on our experience na yun, naalala namin sa ngayon. So, kung meron kayo may mga tanong kayo regarding that topic, let us know in the comment section below. At saka kung may mga requests kayo, ilagay niyo rin po sa sasagutin po namin yan lahat. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel! Salamat! Hintayin po namin kayo sa next naming vlog. Bye-bye! Bye-bye! Pagdating naman sa... wala ako sa game. Unang tanong.